Game. Output number 2, vector analysis and moments of forces. So, uulitin ko lang yung solution ko for number 1 since nagkamali ako ng figure ko. Pero if yung figure na yun yung susundin, tama naman yun. Kaso kasi, hindi naman yun yung figure. So, sa figure ko kasi, nalagyan ko to ng force. Like, ano ba to? Nineglect ko yung AB. And, kinonsider ko na pareha silang 560. Which is wrong. No? So, pero if yun yung figure na susundin, tama naman yun. So, let's start. Patawarin nyo na lang ako. And, in the force system shown figure, determine A, the component of the force F acting along the cable AC, and the angle of 4F makes with cable AC. So, ang hinahanap is bold na F. So, hindi lang yan dapat magnitude, dapat naka-IJK, no? And then, pag ibig sabihin lang naman ng, bold na F is force vector, yan. And then, pag force vector, di ba, naka-IJK dapat. So, next, and, next na hinahanap is, for letter B, yung angle daw ng force F makes with cable AC. So, wait lang, ito daw, force F na to, yung angle na nakikreate niya dito sa cable AC. So, kung gaano daw to kalayo. So, ayun lang hinahanap na angle, no? So, next is, ayun lang, no? Tas, yung mga given natin, which is, we have a magnitude of force na 560. Ito is, force, force AB. Kasi nag-act lang siya dito sa AB, no? So, next is yung mga coordinates nila na isa-isa rin natin kukunin, no? And then, so, ayun, let's start. Mali pala to, wag nyo na to sundin. Hindi yan yung titingnan natin. Kasi ang hinahanap lang is yung angle na between these two lines, no? So, yun. Let's start, no? Kunin muna natin yung mga coordinates natin. So, for letter A, ang coordinates niyan is, so, it is an x-intercept, no? Hindi, nasa x-axis lang siya. So, therefore, ang y component and z component niya is 0 na. So, for x coordinate niya is, nag-move siya ng 3 meters papunta dito. Therefore, it is 3, 0, 0. And then, sabi naman tayo, for B, so sa x niya is, hindi siya umalis. So, therefore, yung components niya sa x is 0. And then, umakyat siya, no? For 1 meters. So, yung y niya is 1. And then, yung z niya is, nag-backward siya ng 1.5. So, yung coordinates niya is 0. And then, umakyat siya pataas ng 1 meters. Ito pala yung dapat titingnan. So, 1. Positive dapat yan. And then, sa z component niya is nag-backward siya ng 1.5. Therefore, dapat negative 1.5 yan. Negative 1.5. So, next. Also pala, naka-meters dapat. Yan. Meters. And the next is for letter C. Kita pa ba? Okay. For letter C naman is so, for x niya is 0 pa rin kasi nasa coordinates, nasa origin pa din siya. So, and then, nag-move siya upward ng 3 meters. So, 0, 3, 0, 3, wait, then, for z niya is, nag-forward siya ng 1.5. So, therefore, positive 1.5 meters. So, ang next step natin is, kunin natin yung mga position vector nila. Since dito, ito ay mga coordinates lang. So, kunin natin yung position vector ng AB, tsaka ng AC. So, let's start muna tayo sa position vector ng AB, no? Makikita natin na ang A natin is ang ating initial, and then papunta siya sa letter V. So, ito ang initial, ito ang final. So, therefore, ito initial,
initial, tapos final natin si B. Final. So, kunin natin yung position vector. Position vector ni AB. AB. So, for I, we have final minus initial ulit. 0 minus 3. Plus, for J natin, we have 1 minus 0. 1 minus 0. Plus, for K natin, we have 1.5 minus 0. Negative 1.5, sorry. Negative 1.5 minus 0. K. So, simplify natin. AB will give us negative 3i plus 1j minus negative 1.5. Well, minus negative 1. So, parang sulit ko no? 3 things na lang 1.5k, no? So, meron tayong position vector ng AB. So, next naman is for AC. So, for AC, ang position vector AC is mag-i-start siya sa A ulit. Final natin is C. Initial, final. Papunta siya dun, diba? So, will be final uli natin si C. Ay, C. Ang initial uli natin is C A. And final natin naman is C. So, magiging final minus initial uli. For letter I naman, mag-start tayo sa letter I. We have 0 minus 3. 0 minus 3. Pero nakakasawa na magkuha na ito. 3 minus 0. For J natin yan. 3 minus 0. For J. Plus, for K naman natin. 1.5 minus 0. Positive. 1.5 minus 0. Diba, tatae. So, simplify uli natin. Kita po ba? AC will give us negative 3i plus 3j plus 1.5k. 1.5k. So, ano na next step natin? Mayroon na tayong position vector AB and position vector AC. So, meron na tayong dalawang position vector. So, actually, pwede na natin makuha dito yung angle nila. Yung angle na to between these two coordinates, no? Para mas madali kasi itong method na to, mas maiksi siya. So, actually, meron pa ibang method, pero mahaba yun. And also, mahirap i-explain, no? So, etong mas madaling method. Since, kukunin na natin tong angle na to. So, gagamit lang tayo ng dot product. So, for dot product, sinasabi doon na yung dot, what you call this? PQ. Saan? Pag dot product doon ng P and Q is equal siya sa PQ. Wait nga. Sabi sa dot product is yung dot product daw ng PQ is equal siya sa magnitude ng P times sa magnitude ng Q cosine theta. Magde-derive pala ako na ito. So, let's derive natin. So, actually, pero di ko na-explain yung concept, no? Kasi hahaba tong video na to. Focus lang tayo sa pag-solve ng ating problem. So, basta ito is galing to sa dot product. So, next is, so, ano ba yung sabihin pag dot product? So, expand natin tong side na to. Nasa left side. So, pag dot product, ibig sabihin lang yan is ang Px times Qx plus Py times Qy plus Pz times Qz equals, yun, yung magnitude P, magnitude Q, cosine theta. No? So, gawin natin is, divide both sides by PQ.
So, this will be PQ. So, lipat na natin dito sa left side yung cosine. Cosine theta is equals to PX times QX plus PY QY plus PZ QZ all over PQ or magnitude ng PQ. So, bakit natin 'to ginagawa? So, ang gagawin natin dito is kukunin na natin yung angle, 'di ba? Ang gagawin natin is etong R sub AB tsaka itong R sub AC is ilalagay na ipa-plug in natin sila dito, no? So, gawin natin ang PX natin is yung RAB and then yung QX ay yung Q natin is yung RAC. So, what's next? So, pero before natin sila i-plug in, kunin muna natin yung magnitude nilang dalawa. Ng magnitude ng AB tsaka ng AC. Yung magnitude lang naman nila is, di ba ano lang yun? I-square natin lahat ng components and then square root. So, ganito lang yun. So, more magnitude ng RAB wala na palang arrow sa taas, sorry. So, equal lang yun sa square root. So, asan RAB natin? Ito. Negative 3 squared plus 1 squared plus negative 1.5 squared. So, ayan. Simplify ko lang. Type ko sa calculator. 7.2 or 3.5. So, 3.5. And then, for ano naman natin, magnitude ng RAC or vector, position vector ng AC. So, AC equals sa square root. Yung AC natin is ito. We have negative 3 squared plus 3 squared plus 1.5 squared. Palitan ko lang ito ng 3 squared. Which is 4.5. 4.5. So, ayun, meron na tayong magnitude nilang dalawa. Therefore, pwede na natin i-plug in yung ano natin sa formula natin na dinerive kanina. So, cosine theta equals, so, yung PX natin is, so gawin natin, yung RAB as P. Ayan. Tapos yung RAC naman natin as Q. No? Ayan. Sorry, di pala kita. So, ayan yung gagamitin natin. So, saan yung formula? So, yung PX natin or yung RABX. So, eto siya. So, basically pala, the dot product natin silang dalawa. No? Pag mas